Noong Martes o Lunes, ginamit ni Ramil, ang aming big boy, ang aming sasakyan dahil mahalaga ang kanyang mga karga. At dahil kailangan namin ang isang bagay na dapat mabili sa SM, kami po ay nagdesisyon ni Mama na pumunta, maglakad at mag-commute. Now, pinoproblema po natin yung init ng panahon. Sapagkat katunayan, dalawa sa mga commandant yata ni Ramir, mga senior citizen, ang isa ay 75 at 77 yung isa, na nagpumilit lumabas, pinigilan ng principal, nasa loob ng covered court, bumagsak at tinamaan ng heat stroke. Dalawa silang namatay. Kaya pinoproblema namin yung init, kaya hindi kami lumalabas sa bahay ni Mama, pero kailangan naming bilhin ng isang bagay na kailangan sa bahay. So nagdesisyon kami na mag-commute, maglakad. At ang tanging dala namin ay yung maliit na payong ko na binili ko sa Lazada para sa isang tao lang. Sabi ni Mama, paano yan? Maghahati dyan. Hati tayo. So, dikitan ang mukha namin. At sa awa ng Diyos, sa biyaya niya, nakarating kami ng SM hanggang sa nakauwi dahil sa payong. At kami ay naproteksyonan sa problema ng init ng panahon sa ganong kalagayan. Now, ang payong po ay sumisimbolo sa pangako ng Diyos. Lahat tayo ay nakasilong sa pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos ang siyang nagpoprotekta sa atin sa araw-araw ng ating ginagawa, anuman ang ating hanapbuhay, at saan man tayo nagpupunta, hindi dahil sa ating lakas, hindi dahil sa ating mga gamit na mga gadgets, kaya tayo ay naliligtas sa lahat ng panganib sa tindi ng init ng pagsubok, kundi dahil sa pangako ng Diyos. Nabubuhay tayo sa pangako ng Diyos. So ngayong umaga, nais kong buksan natin ang banal na kasulatan na magtuturo sa ating magtiwala sa Diyos sa kabila ng mainit na problema sa buhay, ang kanyang pangako. 1 King chapter 1 verses 15 to 21. Medyo mahaba ito mga kapatid, ngunit content is para maunawaan natin ang kasaysayan, sapagkat dito makikita natin ang mga aral tungkol po sa proteksyon ng pangako sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Ganito po ang sabi. Kaya't pinasok ni Batseba ang hari sa silid, na noon ang hari ay lubhang matanda na, at si Abisag na Sunamita ay siyang nag-aalaga sa hari. Si Batseba ay yumukod at nagbigay galang sa hari at sinabi ng hari, "Anong ibig mo?" Sinabi niya sa kanya, "Panginoon ko, isinumpa mo sa iyong lingkod sa pamamagitan ng Panginoon mong Diyos na sinasabi, tunay na si Solomon na iyong anak ay maghahari pagkamatay ko at siya'y uupo sa aking trono. At ngayon si Adonias ay naging hari, bagaman hindi mo ito nalalaman, Panginoon kong hari. Siya'y nag-alay ng mga baka, mga pinatabang hayop, ng napakaraming tupa at inaanyayahan ang lahat ng anak na lalaki ng hari, at si Abiatar na pari at si Huwab na puno ng hukbo. Ngunit si Solomon na iyong lingkod ay hindi niya inanyayahan. Panginoon kong hari, ang paningin ng buong Israel ay nakatuon sa iyo upang iyong sabihin sa kanila kung sino ang uupo sa trono ng aking Panginoong hari pagkamatay niya.
Kung hindi, mangyayari na kapag ang aking Panginoong Hari ay natutulog na kasama ng kanyang mga ninuno, ako at ang aking anak na si Solomon ay mabibilang sa mga may sala. Itong salita ng Panginoon, tayo'y manalangin. Opo Panginoon, ang salita ninyo'y tulad ng isang lampara na nagliliwanag sa aming mga paa at liwanag sa aming landas na patutunguhan upang aming maabot at marating ang buong layunin mo, Panginoon, sa aming buhay. Nawa, bigyan nyo kami ng liwanag ng iyong salita ngayong oras na ito upang matahak namin, masalubong namin ang init ng problema sa aming pong mga buhay. Ang lahat ng ito'y samot dalangin namin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, sa buhay natin, may mga pagkakataon na tila hindi natutupad ang mga pangako sa atin either ng Diyos o ng tao. So sa ganitong sitwasyon, madali tayong manghina, madali tayong mabalisa. Gayunpaman, ang kwento dito sa kasaysayan ng buhay ni Bathsheba ay nagpapakita na ang pananampalataya sa Diyos ay hindi lamang sa panahon ng kaginhawaan, kundi lalo na sa panahon ng problema o pagkabalisa at panganib. Now, ayon dito sa ating binasa, nakaraan ating nalaman ang pagiging matanda ni David at mahinang-mahina na siya. At siya ay umaasa lamang sa tulong sa mga taong may mga dakilang loob upang siya'y bigyan ng init sa kanyang katawan sapagkat nanginginig siya dahil sa kanyang katandaan. At sila'y tumawag ng isang dalaga na maganda ng pangalan ni Abishag. Now, hindi para siya'y maging asawa, kundi maging lingkod tulad ng caregiver na tapat siya. Ano man ang kalagayan ni David, siya'y tumutulong na pakainin, bihisan, paliguan, at bigyan ng init, tumatabi sa gabi para magkaroon ng init. Tapat si Bathsheba sa kanyang paglilingkod, tapat din si David sa kanyang pagturing sa tumutulong sa kanya. At ito'y nakita natin na marami sa buhay natin na tulad nito mga alagad ni David ay hindi po humingi muna ng tulong sa Diyos, kundi sila'y gumawa ng kanilang sariling pamamaraan. So ngayon, pagkatapos nito, nakita natin na si Adonias gusto niyang maging hari. Nagdeklara ng kanyang sarili, ako ang magiging hari. At kinuha niyang matataas na pinuno at mga kasinggulan niyang kabataan ay sila'y nagdiriwang. At natural, ang kasunod nun ay ang paglusob na sa kaharian upang sakupin ang Solomon at si Bathsheba o di kay maaring mamatay. Kaya nangamba itong si Bathsheba at ang buong kaharian nangamba sa maaring pagdanak ng dugo. Kaya itong si Nathan, siya po ay laging nasa kalooban ng Diyos, pinaalalahanan niya si Bathsheba kung anong dapat niyang gawin. Napuntahan si David, ipaalam ang pangako ng Diyos. Nang pangako ay ang anak niyang si Solomon ang siyang susunod ng pagiging hari. At nakita natin ang pangakong ito sa 1 Chronicles chapter 22 verse 9 to 10 na si Solomon talaga ayon sa kalooban ng Diyos at ayon din sa paintulot ng ama na si David. Whereas itong si Adonias hindi kalooban ng Diyos at hindi rin alam ni Haring David. Kaya sa payo ni Nathan, si Bathsheba bilang ina ni Solomon lumapit kay David upang ipaalala ang pangako ng Diyos. Ipaalala ang pangako ng Diyos. Nakita nyo, yung pangako ito ang nagpoprotekta ng buong kaharian kay Bathsheba at kay Solomon. At ang pangako rin ng Diyos sa atin ang siyang nagpoprotekta sa ating mga buhay. So sa gitna ng mainit na pag-aaklas ni Adonias, ang kasaysayang ito ay nagtuturo sa atin kung paano lakbayin ang mainit na panahon ng problema sa ating buhay.
Now, sa umagang ito, nais kong talakayin natin ang paglalakbay sa mainit na problema sa 3 hakbang. 3 hakbang ang paglalakbay na ito. Una, ayon sa ating talata, unang hakbang sa panahon ng problema, lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos gaya ng panukala ni Nathan kay Bathsheba. At sa verse 15, mapapansin natin nang sabi, kaya't pinasok ni Bathsheba ang hari sa silid. Kaya't pinasok ni Bathsheba ang hari sa silid. So sa panahon ng takot at panganib, si Bathsheba hindi nanatiling tahimik. Hindi siya nagwawalang bahala. Lumapit siya sa tamang tao. Ang tamang taong ito ay ang hari. Hindi siya lumapit kung kani-kaninong mga pinuno. Hindi siya lumapit sa mga taong maimpluwensya. Kundi tama ang kanyang nilapitan, walang ibang makapagbibigay ng solusyon maliban ang hari, sapagkat nasa hari ang pangako ng Diyos. At sa atin ding mga buhay, mga kapatid, kapag tayo po ay pumapasok sa mainit na problema at pagsubok, wala tayong ibang lalapitan, kundi ang tanging Panginoong Hesus natin na siyang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, sapagkat may pangako, idaragdag niya ang lahat ng ating pangangailangan. At bakit tayo pumupunta sa iba't ibang lugar? Bakit tayo nagtitiwala sa tao? Bakit tayo nagtitiwala sa anumang organisasyon o samahan? Lumapit tayong una sa Diyos, sapagkat yun ang tama nating lapitan, una sa lahat. At dito si Bathsheba, lumapit siya sa tamang tao para sa hustisya. Walang ibang makapagbibigay ng hustisya sa atin, sa anumang problema. Even our country, maging sa ating bansa, hindi tao, hindi presidente o sino mang tatayong presidente ang makapagbibigay sa atin ng tamang hustisya, kundi tanging ang Diyos lamang. Na nagkakagulo ang ating bansa, manalangin tayo at lumapit tayo sa Diyos, sa tamang Diyos, na siyang makapagbibigay sa atin ng tamang katuwiran o katarungan. So itong pangyayari ito nagpapakita na sa panahon ng pagkabalisa, dapat tayong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Nalakita natin ang panalangin, tayo nasa presensya ng Diyos. Tayo nasa Kanyang mukha. Tayo nasa Kanyang harapan. Kaya dapat lamang tayong lumapit sa Kanya. Tulad ng isang bata. Kaya sabi ng Panginoon sa mga alagad, maging tulad kayo ng mga bata. Bakit po? Ang bata, kapag mayroon siyang naramdamang natatakot, saan siya tumatakbo? Natural sa tatay niya. Takbo agad siya, yakap sa tatay niya. Bakit? Sigurado siyang poprotektahan ng kanyang tatay. Hindi siya itatakwil. Ganon din ang Diyos. Kapag tayo po'y may problema, may kabalisahan, mainit na problema at pagsubok, lumapit tayo, takbo agad tayo sa Diyos, sapagkat siya lamang ang ating matatakbuhan sa lahat ng ating pangangailangan. Sa panahon po ng kagipitan, problema, ang Diyos po, gaya ng kanina sa Psalms devotion ng mga kalalakihan, nakasentro si David doon sa presensya ng Panginoon, doon niya matatagpuan ang kagalakan. Psalms 46 verse 1, ganito ang pagkakasabi, mga kapatid. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Handa. Laging available ang Panginoon. Ang kailangan lang natin ay lumapit. Kung tayo lalapit sa tao, maaaring hindian tayo. O wala siya, may trabaho siya, abala siya. Pero ang ating Diyos, kahit siyang may kontrol ng buong sansinukob, lagi siyang may panahon sa atin kapag tayo lumalapit sa Kanya. Kaya hindi tayo mabibigo. Amen? Sa Kanya tayo lumapit pagdating sa mainit na problema. So yun ang una. Unang hakbang ay ang paglapit sa Panginoon. Ikalawang hakbang sa panahon ng problema, alalahanin ang mga pangako ng Panginoon. Alalahanin
ang mga pangako ng Panginoon. Tingnan niyo sa verse 17, sa unang bahagi, sabi niya, sinabi ni Bathsheba kay David sa hari, sinabi niya sa kanya, Panginoon ko, isinumpa mo sa iyong lingkod sa pamamagitan ng Panginoon mong Diyos na sinabi, tunay na si Solomon na iyong anak ay maghahari pagkamatay ko at siya'y upo sa aking tabi. Pinanghawakan ni Bathsheba yung pangakong yon ni David, na alam natin ng pangakong yon ay mula sa Diyos kay David. At ang Panginoon ay hindi mabibigo sa kanyang pangako. Blessing sa pangako ng Diyos, tayo ay naging bumabatay sa ating pagtitiwala sa Kanya. Panginoon, isinumpa mo sa iyong lingkod, ang sabi ni Bathsheba. Si Bathsheba rito, kitang-kita natin na sa tagal ng panahon, hawak niya ang pangako ng Diyos sa pamagitan ni David. Tayo rin naman, hawak natin ang pangako ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Hindi tayo mabibigo. Hawak ni Bathsheba, pinanghawakan niya ito, 2 Samuel, at sa 1 Chronicles chapter 22, na si Solomon ang papalit sa kanya. So ang salita ng Diyos, ang ating batayan ng pagtitiwala sa panahon ng kawalang katiyakan sa ating buhay. Ano ang kalagayan natin ngayon? Mayroon ba tayong kinatatakutan dahil tayo ay nag-aalala? Mayroon bang hindi kasiguruhan sa atin? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang pangako niya, ang nagpoprotekta sa atin, yan ang pumapayong sa atin. Ang kanyang grace. The canopy of blessing is God's grace to us. Yan po ang siyang nagpoprotekta. Saan tayo pumunta, mga kapatid? Tandaan natin, mamuhay tayo sa pangako ng Panginoon. Salita niya ay maaari nating panghawakan. Alam niyo, minsan, ang anak kong si Rami, nung panganay, siya pa lamang, nung kami po ay panahon ng, ng araw ng mga patay, lahat kami pamilya nasa Manila, Memorial. Maliit pa si Ramel, siguro mga 2 to 3 years old. Si Ramel noon, naka-t-shirt lang siya at naka-brief na puti, parehong puti. Sa dami namin magkakamag-anak, andun lahat yung mga kamag-anak din namin nalibing, masaya kami, kakatuwaan kami, nakaligtaan namin si Ramil. Kaya after 1 hour o 30 minutes, paglingon namin, asan si Ramil? Asan ba si Ramil? Asan ba si Ramil? Asan ba si Ramil? Lahat kami, wala na. Tumayo na ang aming balahibo sa likod. Hinanap, Ramil, Bing! Hinanap namin. Ako man, takbo ko sa may ilog, kasi may ilog dun sa nahanap ko, baka lumutan na yung anak ko. Alam mo, may 1 oras naming hinanap si Ramil. May balita, nandun sa gate. Hawak ng gwardya. Takbuhan kami ron. At itong bata namang ito, mataba siya na maputi, tatawa-tawa lang, bungi. Maraming lipstick. Kaya sabi ko, hindi maaaring mawala ang anak ko. Kaya pag nakakaintindi na siya, tuturuan ko talaga. Sasabihan ko siya. Kaya nung nandun kami sa Makati, nakatira noon, sa may San Antonio Village, kinausap ko siya, Nak, mga 4 years old, 5 years old na, Nak, makinig ka sa akin. Pakinggan mo sabihin ko, ha? Opo. English speaking nung maliit pa yan, Bisaya ka lang. Ngayon, sabi ko, Nak, makinig ka sabihin ko. Paniwalaan mo ko. Opo. Papasyal tayo sa SM, sa Ayala. Opo. Gusto ko po yun. Ngayon, kapag tayo'y nagkahiwalay, dahil malaki yung SM, pag tayo nagkahiwalay, at napansin mong nawala ako sa tabi mo, tumigil ka dyan. Huwag kang alis. Huwag kang alis. Huwag kang iiyak. Kahit abutin ng hapon, huwag kang alis. Huwag kang iiyak. Opo, babalikan kita. Kahit ano mangyari, babalikan kita. Abay, nangyari nga.
Ang tuwa-tuwa namin ni Ma'am, pasyal, tingin-tingin. Siyempre, window shopping. Window lang. Shopping. Kalimutan na. Itong batang ito, masyad takbo-takbo. Kaibigan niya mga tindera doon sa SM eh. Ikot kami ng ikot ni Mama. Sabi ko, Ma, balikan natin yung lugar na yon. Andun yung anak natin. Ay, nakaupo. Ganun, nakipag-usap ng mga... Pinanghawakan niya yung salita ko. Pangako. Babalikan kita. Higit ang Diyos sa kanyang salita, kapag siya nabi niya, panghawakan natin at yun ay tutuparin niya sa atin. Hindi tayo mawawala, hindi rin siya mawawala. Ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. So balikan natin ang pangako ng Diyos, yan ang pumoprotekta sa atin. Mga pangako ng Diyos sa Biblia, tulad ng hindi kita iiwan ni pababayaan man, Hebrews chapter 13 verse 5. Ito ang sandigan ng ating pananampalataya. Huwag tayong manlupaypay, huwag tayong sumama ng loob, huwag tayong mawawala sa kanyang salita, huwag tayong pumunta kung kani-kanino, kundi panghawakan natin ang kanyang salita, babalikan at babalikan ka ng Panginoon. Puproteksyahan ka. Sa Bible, sino pong pinangakuan ng 25 years bago mangyari ang pangako ng Diyos sa kanya? Si Abraham. Genesis chapter 12, pinangakuan. Si Abraham noon ay 75 years old. At ang kanyang asawa si Sarah ay baog. Pero nangako ang Diyos sa kanya na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Magmumula sa kanya ang isang anak. Ngayon, sa pangakong ito, pinanghawakan ni Abraham kahit matanda na siya. Pinaliwanag ng Romans chapter 4 yan. Pinanghawakan ni Abraham. Ang daming sinapit ni Abraham ng mga pagbagsak, ng mga pagsubok at iba't iba pa. Gaya ng ating dinadanas. Pero naghintay siya sa pangako ng Diyos for 25 years. Hindi nanlamig si Abraham sa pangako ng Panginoon. Matanda na siya, ugod-ugod na halos, pati si Sarah. Pero after 25 years ng kanyang pangahawak sa pangako, sila'y nagkaroon ng anak. Ganun po, hindi ka pababayaan ng Diyos, hindi ka iiwan. Pag pinangako ng Panginoon, darating at darating siya. Anong sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa Acts chapter 1? Kung paano niyong nakita ang Panginoong umakyat sa kalangitan, siya ring makikita niyo sa kanyang pagbabalik. Pangako ng Diyos yan. Kaya ihanda natin ang ating mga sarili sa pagdating ng Panginoon, darating siya. Baka naman pagdating niya, wala siyang makitang mananampalataya na nagpapatuloy sa pananampalataya. Kailangan tayo po progressively namumuhay tayo sa pananampalataya at sa kabanalan. Sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang pangako. So nakita natin, unang hakbang, kapag mayroon tayong problema, mainit na problema, ay lumapit sa Diyos sa panalangin. Ikalawa, alalahanin kanyang mga pangako. Huwag tayong humiwalay sa kanyang salita. Ikatlo na hakbang, sa panahon ng mainit na problema, tumayo tayo sa katotohanan ng Diyos. Tumayo tayo sa katotohanan ng Diyos. Huwag tayong manghina. Ang sabi sa verse 18 to 19, at ngayon si Adonias, ang sabi ni Bathsheba, naging hari, bagaman hindi mo ito nalalaman, Panginoon kong hari. Kung titignan natin si Bathsheba, nanghihina na talaga siya, pero hawak pa rin niya ang pangako, kinakatwiran niya, Panginoon kong hari. Si Adonias, ando nagbubunyi. Lahat sila nagbubunyi. Naghanda na siya ng ilang daang kataong mangunguna sa kanya para tayo puntahan dito. Ngunit, Panginoon, masdan mo. At ang sabi sa 19, siya'y nag-aalay ng mga baka,
mga pinatabang hayop na mga napakaraming tupa at inaniyahan ng lahat ng anak na lalaki ng hari at si Abiatar na pari. Malalaking pinuno ito. At si Joab na punong hukbo, mandirigma ni David. Ngunit si Solomon na iyong lingkod ay hindi niya inanyayahan. Hindi niya si Solomon dahil alam nilang ito ang pinili ng Diyos. Alam natin sa 2 Samuel pa lamang, binunyi na ni David na ang magiging kasunod na hari ay si Solomon. Ngunit nasa tiyan pa lamang ni Bathsheba hanggang sa ito'y lumabas, maliit. Pero si Adonias, malaki na. Pero alam ng lahat na si Solomon ang pangako ng Diyos. At itong si Bathsheba, anumang kaguluhan ito, nakaupo na si Adonias sa trono, pero hawak pa rin niyang pangako ng Diyos. Lumapit siya kay David at sinabi ang lahat. So, si Bathsheba rito, mga kapatid, ay tumindig sa katotohanan sa kabila ng panganib na dulot ng pag-aaklas ni Adonias. Kapag nalaman ni Adonias na itong si Bathsheba ay lumapit kay David, na si David ay matanda na, nanginginig na, baka ipakontempt yan si Bathsheba. Kaya si Bathsheba, malakas pa rin loob, hindi siya nanghina, tumindig siya kung anong pangako ng Diyos. Matapang niyang ipinaabot ang problema kay David. Sabi sa verse 15, kaya't pinasok ni Bathsheba ang hari sa silid. Siya'y sumunod sa payo ng lingkod ng Diyos na si Nathan. Kaya biyaya natin kung tayo po'y tumatayo sa katotohanan at tayo po ay nagpapayo ng katotohanan. Mapalad ang iglesia na lahat ng miyembro ay tumatayo sa katotohanan at nagtuturo sa iba ng katotohanan. At ito si Nathan at si Bathsheba na masunurin. Mahilan tulad natin si Bathsheba sa mga whistleblower, yung mga kinukuhang resource person, witness sa Senado, sa Kongreso. Whistleblower ito, ang tapang-tapang, maliban doon sa mga sinungaling, pero yung totoong whistleblower, ang tapang-tapang niya, magsasalita siya kung ano yung alam niyang katotohanan, kahit na siya paglabas ay maaari siyang patayin. May tangka ang kanyang buhay, pero tumatayo, tumitindig dahil katotohanan ang kanyang sinasabi. Nawa, mga kapatid, tayo rin ay manindigan sa katotohanan at hindi kasinungalingan. Hindi sa pagkukunwari. Iwasan natin sa ating mga labi na tayo nagkukwento, gumagawa ng kwento, gumagawa ng chismis. Dapat tayong manindigan kung ano yung katotohanan. Maging whistleblower tayo o maging Bathsheba tayo, mga kapatid. Bilang Kristiyano, maging matatag tayo sa pagsasabi ng totoo lamang, saan mang dako, sa ating pamilya, sabihin ang katotohanan, sa ating trabaho, sa ating eskwelahan, sa ating pamamayan o sa ating komunidad. Ito po yung community. Dapat katotohanan lamang ang ating panindigan. Tulad ng panalangin ng aking kapatid kanina, doon sa men's, na isang pagpapala, Panginoon, ang magkakapatid nagsama-sama sa katotohanan, nagmamahala, nagkakaunuan. Isang biyaya po yan. Magkakaroon lamang ng problema rito kung tayo mismo gumagawa ng kasinungalingan, hindi tumatayo sa katotohanan. Dahil marami tayong mga kapatid nakikita, maaari silang matisod sa iyo. Maaari silang manghina dahil sa nakikita ang iyong ginagawa. Hindi ka man nagsasalita pero tumatayo ka sa kasinungalingan. Dapat tumindig tayo sa katotohanan lamang. Bilang Panginoon, bilang alagad ng Panginoong Hesus, manatili tayo sa Kanyang salita.
Sapagkat sa kanyang salita ay pawang katotohanan at ang katotohanan lamang ang siyang makapagpapalaya sa atin. Sarap, no? Lahat tayo walang kotso-kotso, walang problema. Lahat tayo nasa katotohanan. Masaya tayo, mataba ang puso natin. So yun yung pangatlong hakbang. Pang-apat, mga kapatid, sa verse 20 to 21. Sa panahon ng problema, magtiwala sa plano ng Diyos. Magtiwala sa plano ng Diyos. Verse 20 to 21. Panginoon kong hari, sabi ni Bathsheba, ang paningin ng buong Israel ay nakatuon sa iyo upang iyong sabihin sa kanila kung sino ang uupo sa trono ng aking Panginoon, hari, pagkapatay niya. Alam nyo, mga kapatid, itong mga Book of Kings, maraming naghangad dito ng posisyon. Maraming naghangad dito ng kapangyarihan. Palit-palit ang mga hari. Pinahintulot ng Panginoon upang supilin ang mga taong hindi nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga kung ano ang puno ng kaharian noon, kung anong hari, siyang kinakaing bunga ng lahat ng mga sumusunod. Kaya kung anong puno, ganun din ang kanyang mga tauhan. Maging sa iglesia, kung ang namumuno ay mayroong kasalanan, ano mang galing niya magsalita, gaano man siya kahusay magpaliwanag ng salita ng Diyos, wala pong magandang bungang espiritual. Karnal po ang mangyari. Sapagkat sinasabi mismo ng Panginoon, makikilala ang mga prutas sa pamamagitan ng puno. Ituwid mo ang puno at lahat ng mga bunga ay matuwid. Ngunit, pabayaan mong puno masama, maganda man tignan, Kristiyano man tignan ang mga miyembro, pero siyang kinakain mula sa puno. Hindi pwede magsinungaling ang Panginoon doon. Kaya kung kayo po'y makikinig ng mga ngaral, wag basta kayo humanga sa husay at galing niya. Tignan niyo muna ang kanyang buhay. Siya ba ay talagang tinawag ng Diyos? Siya ba ay itinangi ng Diyos na isagawa ang ipinapangaral niyang salita? At tama si Bathsheba sa nilapitan niyang pinuno. Sapagkat bagamat hindi perfect si David, pero tumatanggap siya ng kamalian. Siya'y nagsisi. At lalo niyang pinagtibay na manghawak sa puso ng Diyos. Kaya nga bilang mga Kristiyano, tayo po ay magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Kaya ang sabi ni Bathsheba sa verse 21, kung hindi, mangyayari na kapag ang aking Panginoong Hari ay natutulog na kasama ng kanyang mga ninuno, ako at ang aking anak na si Solomon ay mabibilang sa mga may sala. Bakit po? Sapagkat masama ang isip ng magiging haring si Adonias. At maraming pumasok doon, nagpasakop sa kasamaang ito. Kung kurap ang isang hari, ganun din, maging kurap din ang lahat ng mga kasapi. Kaya sabi ni Bathsheba, delikado kami, mag-ina, kapag hindi ka gumawa ng aksyon dito. So si Bathsheba talagang nagtiwala, hindi lamang siya kumapit sa pangako ng Diyos, kundi siya ay nagtiwala sa plano ng Diyos, na ang plano ng Diyos kailanman ay hindi mabibigo. Kailangan lang kumilos. Kailangan lang gumalaw tayo. Kahit hindi pa nakikita ang katuparan ng pangako, nanatiling naniwala si Bathsheba sa salita ng Diyos. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay naniniwala kahit hindi pa natutupad ang pangako ng Diyos.
Di ba yun ang ibig sabihin ng panampalataya? Nagtitiwala, kumakabit sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya ito ang pinanghawakan. Sapat ang maghintay. Naghintay ito si Bathsheba. Kung walang ginawa si David, kung hindi gagawa si David, at hindi rin kumilos si Bathsheba, ay tiyak may kapahamakan mangyari sa kanila. Tiyak mayroong kapahamakan. Tiwala sa kanila. Pero itong si Bathsheba, talagang nagtiwala sa plano ng Diyos. At ang plano ng Diyos, kailanman hindi mabibigo. Ang isang magsasaka, maraming hinaharap yan. Kaararo, bubong kalalupa, trabaho talaga yan. Ngayon, pagkatapos siya magtanim, anong ginagawa ng magsasaka? Mananatili siya sa pangakong aanihin. Pero hindi siya tulad kay Juan Tamad, na bagat masipag si Juan Tamad sa paghihintay, nagtitiis, nagtsatsaga para maglaglag ang bunga, ang magsasaka sa kanyang paghihintay sa plano ng Diyos na si aani, magtatrabaho siya. Ginagawa niya kung ano yung dapat niyang gawin. Magtatanim ng sibuyas, tatanim ng kamote, saging, ano pa, mais. Eto si Bathsheba. Bagamat pinanghawakan niyang pangako ng Diyos, naniwala sa plano ng Diyos, ngunit gumawa siya upang maisagawa ang bagay nito. Nilapitan niya si David. Sinabi niya lahat ng katotohanan at sinabi niya kung ano ang magiging kapahamakan. Dahil kung hindi, saan pupulutin si Bathsheba at si Solomon? Tiyak sa kapahamakan. Kaya nga kapag tila hindi dumarating ang kasagutan ng ating mga panalangin, mga kapatid, sige lang, maging abala ka sa ibang bagay. Once you pray, Lord, na mapagkalooban niyo po ng trabaho ang anak ko. Ngayon, kapag ikaw ay nag-pray ng trabaho sa anak mo, then, gawin mo yung gawain sa Panginoon. Manalangin ka, magbukas ka ng Bible study sa bahay, mag-invite ka ng preacher, sino man, si Deacon Rodolfo, si Deacon Bob, at ikaw naman ay maging abala na imbitahan ang iyong kapitbahay. Busy ka sa gawain ng Panginoon na nagtitiwala na darating ang kasagutan ng iyong panalangin. Pero ang tanong, saan tayo nagiging busy? Sa kanto. Naghihinguto. Nakuha ni Makuto, oy! Nakalimutan na yung prayers. Di ba? Yun yung karaniwang nangyayari sa atin. Iba yung ating mga ginagawa. So, kapag tila hindi dumarating ang ating panalangin, gawin pa ang ibang mga bagay na may kaugnayan sa kalooban ng Panginoon. Ilapat natin yung ugali na magsasaka. After niyang nagawa niya yung pagtanim niya, paglilinis, marami siyang trabaho na dapat gawin para naman sa kanilang pansariling kabuhayan. So sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, nais kong dalhin natin muli ang ating isipan sa buhay ni Bathsheba. Sapagkat si Bathsheba dito, kumakatawan sa atin sa matinding init ng problema, sa kabalisahan, buhay na kasalalay sa kanya at ng kanyang anak. So si Bathsheba rito ay paalala ng Diyos sa atin ng kanyang pangako, hindi mabibigo. Ito yung canopy of blessings natin, ang pumoprotekta sa atin sa lahat ng ating gawain sa buhay, ang kanyang pangako. Si Bathsheba sumilong sa pangako ng Diyos, ngunit hindi siya nagpapaya sa kanyang katungkulan. Isipin natin,
maging masipag din tayo sa ibang bagay habang nagtitiwala tayo sa ating hinihingi sa Diyos. So sa gitna ng kawalan ng katiyakan, panganib at kaguluhan, maaari tayo magtiwala pa rin sa Diyos. Yan ang buhay ng Kristyano. Yan ang buhay ng mananampalataya. Hindi gumagawa o sumusunod sa dikta ng laman, kundi patuloy na sumusunod sa dikta ng Espiritu. Kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, tiyak ipinapaalala sa atin ang kanyang salita. Kanyang salita, punong-puno ng pangako. Anong pangako ang binigay sa iyo ng Diyos? Magtiwala at maging abala sa mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. So lumapit tayo sa lahat ng pagkakataon, may problema man o wala, mainit man o malamig. Dahil marahil nandyan tayo sa kainitan, pero mayroon pa ring unos na dumarating sa buhay natin. Lumapit tayo sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Maging matatag sa pagsasabi at pamumuhay sa katotohanan. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Tunay na salita ninyo ang makapaghuhubog sa amin, sapagkat ito ay nagtuturo kung ano yung dapat naming gawin at kung ano yung dapat naming iwasan. Tulungan nyo kami maging masunurin sa mga salita nyo, katotohanan ninyong ipinahayag sa amin ngayon. At para doon sa mga wala pang relasyon kay Kristo, naway maging masunurin siya na lumapit sa tamang Diyos, tamang tagapagligtas, na walang iba, ang Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, si Jesucristo. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.